Magandang gabi po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Rodel. Hindi ko tunay na pangalan. Pero mas mabuti nang hindi na ako magpakilala. Ang ibabahagi kong karanasan ay hindi basta-basta kwento lang. Ito ay totoo at hanggang ngayon, dala ko pa rin ang takot at panginginig sa tuwing maaalala ko. Tubong probinsya ako, sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok dito sa Visayas. Tahimik ang lugar namin, puro palayan, niyugan at mga kubong yari sa kawayan. Sa araw, masaya at payapa, pero pagsapit ng gabi, kakaiba ang baryo namin. Madalas mong marinig ang huni ng tuko, iyak ng paniki, at tila bulong ng hangin na dumadaan sa mga bintana. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga sumpa, engkanto at aswang. Hindi ko yun masyadong pinapansin noon, pero lahat nagbago noong isang gabi nang makialam ako sa isang bagay na hindi ko naman dapat pinakialaman. Noong araw na yun, galing ako sa palengke sa bayan. Madilim na nang makauwi ako dahil inabot ako ng ulan. Naglakad ako pa uwi sa madulas na daan. Dala ang maliit kong sako ng bigas at ilang pirasong gulay. Dumaan ako sa isang bahagi ng gubat na tinatawag ng mga taga rito na Sitio Malinaw. Kahit na malapit lang yun sa amin, bihira akong dumadaan doon kapag gabi. Sabi ng mga matatanda, maraming kwento ng kababalaghan doon. Habang naglalakad ako, napansin kong may isang lumang puno ng balete sa gilid ng daan. Sa ilalim nito, may nakita akong parang maliit na kahon na yari sa kahoy. Para itong maliit na kabaong ng manika at nakatali ang pulang tela. Nakausli ang ilang balahibo ng manok at may bakas ng dugo sa paligid. Kinilabutan ako, pero hindi ko maiwasang mapaisip. Baka anting-anting ito. Bulong ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit, pero dinampot ko yun. Siguro dala ng pag-uusisa o baka dala ng kamangmangan. Pinahid ko ang bahagyang basa pang dugo at ibinulsa ang pulang tela na nakatali. Iniwan ko ang kahon pero kinuha ko ang tela. Pagka-uwi ko sa bahay, tinanong ako ni Lola. Saan ka galing? Ang dilim na. Ngumiti lang ako. Galing ako sa bayan la. May nadaanan akong balete sa Sitio Malinaw. Tapos ito, may nakita akong tela. Pagkakita niya sa pulang tela, biglang nag-ibang mukha ni Lola. Napatayo siya at halos mabitawan ang tungkod niya. Anong bagay ba yan? Sigaw niya. Nagulat ako. Tela lang la, wala lang to. Lumapit siya sa akin at mariing hinablot ang tela mula sa kamay ko. Rodel, huwag na huwag mong gagalawin ang ganyan. Sumpayan, ibalik mo agad kung saan mo kinuha. Medyo natawa pa ako noon. La, tela lang to, para lang tong panyo na pula. Pero hindi siya natawa. Lumapit siya sa akin, mahigpit ang titig. Naglalaro ka ng apoy bata. Ang ganyang tela, tinatawag na pulang panyo ng sumpa. Kung sino man ang kukuha niya na hindi para sa kanya, susundan siya hanggang kamatayan. Kinilabutan ako. Ngayon lang ako nakakita ng ganoon kalalim na takot sa mga mata ni Lola. Pero dahil matigas ang ulo ko, hindi ko agad siya sineryoso. Kinabukasan, nagsimula ang mga kakaiba. Habang nasa bukid ako, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Paglingon ko, wala naman. Pero ilang beses kong naramdaman ang malamig na hangin sa bato ko at ang pakiramdam na may matang nakatitig mula sa malayo. Pag-uwi ko, may nakita kong patak ng dugo sa hagdan ng kubo namin.
inakala kong galing sa manok. Pero lahat ng manok namin ay buo at buhay. Nang gabing yon, nagising ako sa kaluskos sa ilalim ng sahig ng bahay. Parang may gumagapang, kumakalmot. La, parang may hayop sa ilalim ng bahay. Pero umuling siya, nanginginig. Hindi hayop yan, Rodel. Sinimulan ka na. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero simula noon, hindi na ako mapakali. Palagi kong naririnig ang yabag sa labas ng bintana kahit 10 oras ng gabi. Sa tuwing lalabas ako, wala namang tao. Hanggang isang gabi na naginip ako. Sa panaginip ko, may isang babaeng nakaputi, mahabang buhok at duguan ang mga mata. Nakatayo siya sa ilalim ng puno ng balete. Hawak-hawak ang pulang telang kinuha ko. Nakangiti siya, ngunit isang ngiti na puno ng puot at pananakot. Pagkagising ko, pawis na pawis ako, at sa gilid ng banig ko, naroon ang pulang tela. Hindi ko na alam kung paano napunta doon, dahil si Lola mismo ang nagtapon noon sa ilog. Simula nang makita ko ulit ang pulang tela sa gilid ng banig ko, hindi na ako mapakali. Halos hindi ako makatulog kasi bawat pagsara ng mga mata ko, bumabalik sa isip ko ang itsura ng babaeng nakita ko sa panaginip. Mahabang buhok, duguan ng mga mata at nakangiti na parang hayok sa paghihiganti. Kinabukasan, dinala ko ulit kay Lola ang tela. Nanginginig ako habang hawak yun. La, bakit nandito pa rin to? Di ba tinapon mo na to sa ilog? Tumingin lang siya sa akin, halatang natatakot. Rodel, wala na tayong magagawa dyan. Sinusundan ka na. Ang sumpa, hindi na mawawala hanggang sa huli. Gusto kong magalit. Gusto kong sisihin siya kung bakit hindi niya agad sinunog o sinunog man lang ang tela. Pero paano ko rin ba malalaman? Ako rin ang may kasalanan. Kung hindi ko sana kinuha yun, wala sana ako sa ganitong kalagayan. Dumating ang gabi. Habang kumakain kami ni Lola ng lugaw, bigla na lang namatay ang ilaw ng lampara. Ang dilim ng paligid at tanging apoy lang ng kalan ang nagbibigay ng liwanag. Kinuha ko ang posporo at sisindihan ko na sana ang lampara. Pero bago ko pa man masindihan ang lampara, may narinig akong mahaba at malalim na buntong hininga sa likod ng bahay. Parang isang babaeng humihinga ng malakas at malapit lang sa bintana. Napalunok ako. La, may narinig ka ba? Hindi sumagot si Lola. Nakayuko siya, nanginginig ang mga kamay. Rodel, huwag kang tumingin sa bintana. Pero syempre, matigas ang ulo ko. Dahan-dahan kong iniangat ang ulo ko at tumingin sa bintana. At doon ko siya nakita. Isang babaeng nakadikit ang mukha sa bintana. Duguan ang mga mata at ngumiti sa akin habang dumadaloy ang dugo sa kanyang pisngi. May hawak siyang pulang tela at dahan-dahan niya itong idinikit sa salamin ng bintana. Napaatras ako at halos mabitawan ang posporo. Diyos ko! Biglang sumigaw si Lola. Lumayas ka! Lumabas ka sa bahay ko! Nagdasal siya ng malakas. Paulit-ulit na nag-ama namin. At sa isang iglap, nawala ang babae sa bintana. Parang bula. Pagkatapos ng gabing yun, lalong dumalas ang mga bangungot ko. Palaging siya ang laman. Palaging nakatayo sa ilalim ng balete. Palaging hawak ang pulang tela. Minsan, may kasama siyang mga anino, mga hugis tao na walang mukha, lahat nakatingin sa akin. Hindi lang sa panaginip, kahit sa araw, sumusunod siya. Habang nasa bukid ako, may naririnig akong mga yabag sa damuhan.
Habang nag-iigib ng tubig, may nakikita kong anino sa likod ko kahit wala namang araw. Isang beses, naglalakad ako pa uwi. May nadinig akong boses ng babae mula sa kakahuyan. Rodel! Nanindig ang balahibo ko. Hindi ko alam kung tatakbo ako o magdadasal. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi na ako mapalaya. Dumating ang araw na kinausap ako ng isang matandang albularyo sa baryo. Si Mang Elias, kilala bilang manggagamot at tagapayo. Siya mismo ang lumapit sa amin nang mabalitaan niya ang nangyari. Rodel, nasangkot ka sa sumpa na hindi para sa'yo. Ang pulang panyo, hindi basta-basta. Isa itong ritual, isang pangakong inialay na sa isang kaluluwa. Napalunok ako. Ano pong dapat kong gawin, Manong? Gusto ko na pong matapos to. Huminga siya ng malalim. Mahirap na, pero baka may paraan pa. Kailangan mong ibalik ang tela sa balete kung saan mo ito kinuha. Pero, hindi ka pwedeng mag-isa. Kailangan may kasama kang magdadala ng proteksyon. Napatango ako. Kahit delikado, yun lang ang paraan. Pero bago kami umalis, binalaan ako ni Mang Elias. Pagsapit ng gabi, hindi lang siya magpapakita. Hihingi siya. At kapag binigay mo, doon magsisimula ang tunay na pasakit. Kinagabihan, nagpasya kaming bumalik sa sitio Malinaw. Ako, si Lola at si Mang Elias. Bitbit namin ang lampara at ilang dahon na ayon kay Mang Elias ay panangga sa masamang espiritu. Habang papalapit kami sa puno ng balete, malamig ang simoy ng hangin at parang mas bumigat ang paligid. Tahimik ang kagubatan, maliban sa langit-ngit ng mga sanga. Paglapit ko sa puno, narinig ko ulit ang boses. Rodel, ibalik mo sa akin ang panyo. At mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang babae. Nakaputi siya, duguan ang mga mata at ang ngiti niya ay mas malaki kaysa dati. Nanginig ang tuhod ko. Hawak ko ang pulang tela at ramdam kong para bang hinihila ito mula sa kamay ko ng isang hindi nakikitang puwersa. Rodel, wag mong ibigay! Sigaw ni Mang Elias. Pero habang pinipigilan ko, mas lalo akong nakararamdam ng bigat. At sa likod ng babae, nagsimulang lumitaw ang mga anino. Mas marami na ngayon. Lahat sila nakatingin sa akin. At sabay-sabay nilang binigkas ang pangalan ko. Rodel! Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang pulang tela. Ramdam ko ang malamig na hangin na parang dahan-dahang humihigop ng lakas mula sa katawan ko. Nasa harapan ko ang babae, nakatayo sa ilalim ng balete, tuguan ang mga mata at nakangisi ng malalim. Rodel, bulong niya. Ibalik mo sa akin yan. Sinubukan kong igalaw ang mga paa ko, pero parang nakapako ako sa lupa. Ang bigat ng dibdib ko, parang may nakadagan. Rodel, huwag mong ibigay yan! Sigaw ni Mang Elias. Hawak-hawak ang isang dahon ng kakawati na animoy sinusunog niya sa lampara. Pero habang tumatagal, mas lalo akong hinihila ng tinig ng babae. Para bang ang utak ko nalulunod sa boses niya. Ang pulang tela sa kamay ko ay parang kumikirot. Parang may buhay. Bigla na lang umihip ang napakalakas na hangin. Sumayaw ang mga sanga ng balete. At mula sa kadiliman ay nagsilabasan ang mga anino. Hindi na sila basta hugis tao lang. Ngayon, may mga mata na silang kumikislap na pula. Isa-isa silang lumapit. Pabilog na pumalibot sa amin. Naririnig ko si Lola sa likod ko, umiiyak at nagdarasal ng rosaryo. Santa Maria, tulungan mo kami. Ngunit ang mga anino'y mas lumalapit pa rin. Naramdaman ko ang malamig na kamay ng babae na biglang dumampi sa braso ko. Nanigas ako.
Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin at doon ko nakita na hindi lang dugo ang lumalabas sa kanyang mga mata, kundi mga uod na gumagapang sa pisngi niya. Halos mapasigaw ako sa takot pero wala akong tinig na lumalabas. "Rodel, tingnan mo ko!" Biglang sigaw ni Mang Ilyas. Pilit kong iniangat ang tingin ko at nakita kong hawak-hawak niya ang isang maliit na bote na may langis. Dinilaan niya ang daliri niya at ipinahid sa ulo ko. Sa isang iglap, parang nagising ako mula sa mahimbing na bangungot. Nakahinga ako ulit. "Tumakbo na tayo, bilis!" utos ni Mang Ilyas. Pero bago kami makaalis, muling nagsalita ang babae. Ngayon, malakas na, parang sabay-sabay na boses ng babae at lalaki. Kung hindi mo ibibigayan, ikaw ang isasama ko. At sabay-sabay na sumigaw ang mga anino. Ang lupay parang umalog at ang lampara naming dala ay biglang namatay. Nasa dilim kami. Tanging liwanag ng buwan lang ang gabay. Pero ramdam ko ang mga kamay na pilit humahawak sa akin mula sa dilim. Parang may mga kuko na kumakamot sa balat ko. Mga bisig na pumipigil sa bawat hakbang ko. "Huwag kang tumingin sa kanila. Diretso lang," giya ni Mang Ilyas. Sumunod ako. Pero sa gilid ng paningin ko, nakikita kong sinusundan kami ng babae. Minsan nasa harapan, minsan nasa likuran. Para siyang anino na kahit saan ko ibaling ang mata, nandoon siya. Nang marating namin ang dulo ng kakahuyan, bigla kaming huminto. Sapagkat sa mismong daan palabas, nandoon siya, nakatayo, nakaharang, at hawak-hawak ang pulang tela. Ngumiti siya at dahan-dahang nilapit ang tela sa lupa. Nang idampi niya yun, unti-unting bumuka ang lupa sa paanan niya. Itim na usok ang lumabas, at mula roon ay may narinig kaming iyak ng sanggol. Halakhak ng matanda at kungol ng mga hayop, lahat sabay-sabay. Hindi ko kinaya, napaluhod ako sa lupa, hawak-hawak ang tenga ko. "Please, itigil niyo na!" Pero mas lalo siyang ngumiti. Nilapit niya ang mukha niya sa akin at bumulong. "Sa bawat araw na hindi mo ibibigayan, isang bahagi ng katawan mo ang kukunin ko." Kinilabutan ako. Pagmulat ko, nakita kong may bakas na ng dugo sa braso ko. 3 mahabang galos na hindi ko alam kung saan galing. Si Mang Ilyas, agad akong hinila. "Rodel, kailangan nating gawin ang ritual. Kung hindi, papatayin ka niyan." Pag-uwi namin, halos wala na akong lakas. Umupo ako sa sahig ng bahay. Nanginginig pa rin. "Lola, ano ba talagang sumpa na to? Bakit ako pa?" Umiyak si Lola. "Rodel, ang sumpang nasangkot ka, iyon ang tinatawag ng mga matatanda na panimalo sa balaan. Sino mang makialam sa panyong yan, kukunin sila hanggang wala nang matira." Nanlamig ang buong katawan ko at doon ko lang naramdaman, simula pa lang ito. Kinabukasan, hindi ako agad nakabangon. Sobrang bigat ng katawan ko. Parang piniga ang lahat ng lakas ko sa gabing yun. Nang tumingin ako sa salamin, doon ko lang nakita. Namumula at namamaga ang braso kong may 3 galos. Para bang may dumapang hayop at kinalmot ako habang natutulog. Nataranta si Lola nang makita yon. "Rodel, yan ang simula. Kinukuha ka na." Sinubukan kong ngumiti pero wala na akong lakas. Ang totoo, takot na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin. Kinahaponan, dumating si Mang Ilyas. May dala siyang mga dahon, langis at maliit na itim na bato. "Rodel,
Kailangan nating gawin ang pagsunog ng mga halaman. Proteksyon lang ito pero hindi permanente. Ang sumpa, hindi mo mapipigilan kung hindi mo malalaman kung ano talaga ang hinihingi niya. Habang nagsusunog siya ng dahon ng lanipaw, may amoy na matapang na parang pinaghalong nasusunog na goma at damo. Uminit ang paligid at sa gitna ng usok, biglang narinig ko ulit ang boses. Rodel! Napatingin ako sa pintuan ng kubo. Walang tao, pero ang anino sa sahig, hindi amin ni Lola o ni Mang Elias. Isa itong aninong mahabang buhok, nakadukwang at nakaturo sa akin. Huwag kang tumingin! Sigaw ni Mang Elias. Pero huli na. Ang anino ay parang lumapit at dumampi sa aking dibdib. Bigla akong nilagnat ng mataas at nagsimulang manginig ang buong katawan ko. Magdasal ka, Rodel! Sigaw ni Lola habang pinupunasan ang pawis ko. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari. Ang alam ko lang, may boses sa loob ng ulo ko na paulit-ulit na bumubulong. Ibigay mo na! Ibigay mo na! Pagmulat ko, nasa loob na ako ng isang madilim na lugar. Hindi ko alam kung panaginip o totoo. Nasa gitna ako ng isang malawak na damuhan at sa malayo, nandoon siya, ang babaeng nakaputi. Hawak niya ang pulang tela at ngumiti siya. Rodel, pinakialaman mo ang hindi para sa'yo. Kaya ngayon, isang bahagi ng buhay mo ang kukunin ko. Naglakad siya papalapit. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makatakbo. Nang hawakan niya ang pisngi ko, biglang nagdilim ang paningin ko. At pagkagising ko, nasa banig na ako. Hawak-hawak ni Lola ang kamay ko. Rodel, gumising ka na anak. Iyak ni Lola. Pagdilat ng mga mata ko, ramdam ko agad ang kakaiba. Nanlabo ang paningin ko sa kaliwang mata. Para bang kalahati ng mundo ay natatakpan ng usok. Lola, hindi na makakita ng malinaw ang mata ko. Napahagulgol si Lola. Kinuha na ang isang bahagi mo, Rodel. At doon ko na-realize, hindi siya nagbibiro. Totoo ang sinabi ng babae. Isa-isang kukunin ang parte ng katawan ko hanggang wala nang matira. Kinabukasan, hindi na ako nakapasok sa bukid. Malabo na ang paningin ko at sobrang hina na ng katawan ko. Lumapit ulit si Mang Elias. Rodel, kailangan nating alamin kung sino talaga siya. Ang sumpa, hindi mangyayari kung walang nagsimula. May taong gumawa nito. Kinabahan ako. Ibig po bang sabihin may nag-utos sa kanya? Tumango siya. Hindi lang siya basta espiritu na walang sariling lakad. Ginawa siyang tagabantay ng panyo. Ang taong gumawa ng ritual, siya ang naggapo sa kaluluwa niya. Napaisip ako, sino ang gagawa nito? Wala naman akong kaaway. Isa lang akong simpleng magsasaka. Pero naalala ko ang sinabi ni Lola noon. Hindi lang basta panyo. Inialay na yun sa isang kaluluwa. Kung ganun, sino ang kaluluwa ng babaeng yun? Bakit siya nakagapo sa sumpa? Kinagabihan, bumalik ang babae sa panaginip ko. Pero ngayon, hindi na siya galit. Nakaupo siya sa ilalim ng balete, umiiyak at hawak-hawak ang pulang tela. Rodel, tulungan mo ko. Mahina niyang sabi. Nagulat ako. Bakit ako ang pinili mo? Bakit ako ang sinusundan mo? Tumingin siya sa akin, luhaan ng mga mata. Hindi ko ito ginusto. Hindi ko ito ginusto. Pero inialay ang kaluluwa ko at hanggang hindi mapuputol ang sumpa, magpapatuloy ako sa pagkuha. Nagising ako. Pawisan at hinahabol ang hininga. Doon ko lang naintindihan. Hindi pala siya basta masamang espiritu. Isa siyang kaluluwa na biktima rin ng sumpa.
At ako ngayon ang susunod na kinukulong niya. Lumipas ang ilang araw. Habang tumatagal, mas lumalala ang kalagayan ko. Malabo pa rin ang kaliwang mata ko at kung minsan, pakiramdam ko'y unti-unting humihina ang pandinig ko. Tuwing gabi, nananaginip ako ng parehong babae. Minsan, nakaupo sa ilalim ng balete. Minsan naman nakatayo sa gilid ng banig ko habang natutulog. Ngunit hindi ko malilimutan ang huling sinabi niya sa akin sa panaginip. Hindi ko ito ginusto, pero inialay ako. At kung gusto mong matapos, hanapin mo ang taong naggapos sa akin. Isang umaga, kinausap ako ni Mang Elias. Rodel, kailangan nating malaman kung sino ang gumawa ng ritual. Hindi magpapatuloy ang sumpa kung wala siya. Pero mahirap siyang hanapin kasi kadalasan sila mismo nagtatago sa mismong paligid natin. Natahimik ako. Sino ba sa baryo ang may kakayahan? Sino ang may dahilan para gawin ito sa akin? Habang nag-iisip ako, biglang pumasok si Lola sa usapan. Mahina ang tinig niya, parang nag-aatubili. Elias, baka siya pa rin ang gumawa. Nagulat ako. Sino la? Sino siya, Lola? Hindi agad siya sumagot. Napatitig siya sa lupa. Hindi agad siya sumagot. Napatitig siya sa lupa. Hawak-hawak ang rosaryo niya. Ang pinsan mong si Pelo. Siya ang kilala na nag-iinsayo ng masasamang bagay. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Si Kuya Pelo. Lumaki akong kasama siya. Halos magkaedad lang kami. Oo, medyo matigas ang ulo. Mahilig sa sugal at alak. Pero hinding-hindi ko akalaing kaya niyang gumawa ng ritual ng sumpa. Hindi ko matanggap la. Bakit naman ako ang susumpain niya? Pero sagot ni Mang Elias, Rodel, ang sumpa hindi nagtatanong kung bakit. Kung siya ang naghahanap ng kapangyarihan, ikaw lang ang nadamay dahil ikaw ang nakakita ng panyo. Hindi ikaw ang pakay niya, pero ikaw ang napasabit. Kinagabihan, hindi na ako nakatiis. Pinuntahan ko si Kuya Pilo sa bahay niya. Dala si Mang Elias at si Lola. Nadatnan namin siyang nag-iisa, umiinom ng tuba sa ilalim ng kanyang kubo. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng may panunuya. Rodel, parang nanghihina ka. Nakakita ka na ba ng multo? Hindi ko napigilan ng galit ko. Kuya, ikaw bang nasa likod ng sumpa? Bakit ako ang isinama mo rito? Sandaling natahimik si Pilo bago ngumiti ng malamig. Akala mo, Rodel, patas ang mundo. Sabi nila kapag mayroon akong panyo, makakamtan ko ang gusto ko. Pero kailangan ng kaluluwang tagapagbantay. At ikaw ang hangal na nakialam. Doon ko naintindihan. Si Pilo mismo ang gumawa ng ritual at ang babaeng yon, ang kaluluwang nakaputi, siya ang inialay bilang tagabantay. At ako ang nadamay dahil nakuha ko ang panyong hindi naman para sa akin. Kuya, hindi ka ba nahiya? Kaluluwa ng tao ang ginapos mo. Ngumisi siya. At ano ngayon? Hindi na siya tao ngayon. Gamit na lang siya. At hanggat nasa akin ang panyo, ako ang magdidikta sa kanyang kaluluwa. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang ilaw ng lampara ay namatay. At mula sa dilim ng paligid, lumitaw ang babae. Ngayon mas malinaw ko siyang nakita. Hindi lang siya duguan, kundi puno ng sugat at punit-punit ang balat. Parang sinaktan at pinahirapan bago inialay. Tumitig siya kay Pilo, ngunit halatang wala siyang magawa. Napatili si Lola. Elias, tulungan mo kami! Mabilis na nagdasal si Mang Elias at naglatag ng asin sa lupa. Ngunit ang babae hindi sa amin nakatingin.
Direkta siyang tumitig sa akin. Hawak-hawak ang pulang tela. Rodel, tulungan mo ko. Putulin mo ang tali para matapos na. Nanlamig ako. Paano ko puputulin ang sumpa? Paano ko luluwagan ang gapos? Tumitig ako kay Mang Ilyas. Manong, anong gagawin ko? Sumagot siya, mabigat ang tinig. Ang tali, nasa gumawa ng ritual. Kung hindi mamamatay si Pilo o hindi masusunog ang ginawa niya, hindi mapuputol ang sumpa. Napatitig ako kay Pilo at doon ko nakita sa loob ng bulsa niya nakasilip ang isa pang piraso ng pulang tela. Mas luma at mas marumi. Siya ang may hawak ng orihinal na panyo. Rodel, kunin mo. Sunugin mo. Pero bago pa ako makakilos, biglang sumugod si Pilo. Hawak ang itak. Hindi mo kukunin ang akin. Akin ang kapangyarihang to. Sumugod si Pilo. Hawak ang kanyang itak. Kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Tila wala nang natitirang kapatiran o pagkakamag-anak. Para siyang ibang tao. Parang isa na siyang halimaw na uhaw sa kapangyarihan. Rodel, wag mong pakialaman ng kapangyarihan ko. Umilag ako. Halos tumama ang talim sa balikat ko. Mabilis na tumulong si Mang Ilyas. Binato siya ng asin na nagpaatras saglit kay Pilo. Ngunit mabilis din siyang nakabawi at muling sumugod. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang pulang panyo na nakasilip mula sa kanyang bulsa. Kumakabog ang dibdib ko. Alam kong yun ang susi. Rodel, kunin mo na. Huwag kang matakot. Ikaw lang ang makakabali ng sumpa. Nag-ipon ako ng lakas ng loob. Habang muling sumugod si Pilo, sinunggaban ko siya. At sa gitna ng aming pag-aagawan, nahablot ko ang panyong pulang marumi at puno ng mansya ng dugo. Agad kong itinapon sa lupa at dinampot ang lampara. Rodel, sunugin mo! Sigaw ni Mang Ilyas. Nang akma ko nang bubuhusan ng apoy ang tela, biglang sumigaw si Pilo, desperado. Wag! Kapag sinunog mo yan, tapos na ako at pati ikaw. Napatigil ako. Totoo bang sinabi niya? Kasama rin ba akong mawawala kapag sinunog ko ito? Nanginginig ang kamay ko. Lumapit ang babae. Halos dumampi na ang malamig niyang presensya sa akin. Tumitig siya ng diretso sa mga mata ko. Rodel, huwag kang matakot. Ako lang ang magwawakas. Ikaw ay mabubuhay. Ikaw ay maliligtas. Sunugin mo na, pakiusap. Sa mga mata niya, nakita ko ang matinding pagod, ang sakit, at ang pananabik na matatapos na ang kanyang paghihirap. Mabilis kong binuhos ang apoy na mula sa lampara. Agad nagliyab ang pulang tela. Napaigtad si Pilo, sumigaw ng ubod lakas. Hindi! Ang kapangyarihan ko! Sa gitna ng kanyang pagdili, nagsimulang magliyab ang buong katawan niya. Para bang siya mismo konektado sa sumpa. Sinubukan pa niya akong sugurin, pero bumagsak siya sa lupa. Nag-aapoy. Hanggang sa tuloy ang lamunin ng dilim at apoy ang kanyang katawan. Habang nasusunog ang tela, nakita ko ang babae. Unti-unti siyang nagiging malinaw. Hindi na duguan, hindi na sugatan. Nakasuot na siya ng malinis na puti at nakangiti siya sa akin ng payapa. Salamat, Rodel. Nakita ko na ang liwanag. At sa huling sandali, naglaho ang kanyang anyo, kasabay ng paglipas ng apoy. Tahimik kaming tatlo, ako, si Lola at si Mang Ilyas. Wala kaming narinig, kundi ang langit-ngit ng nagliliyab na kahoy mula sa kubo ni Pilo. Naluha ako. Hindi ko alam kung dahil sa takot, sa sakit, o sa bigat ng lahat ng nangyari. Lumapit si Mang Ilyas, marahang tinapik ang balikat ko. Tapos na, Rodel. Wala na ang sumpa. Hindi ka na niya guguluhin. Si Lola naman, mahigpit akong niyakap.
Rodel, salamat at buhay ka pa. Patawarin mo ang lola ha. Hindi agad ako nagsalita tungkol kay Pilo. Mula noon, bumalik na sa normal ang paningin ko. Unti-unting nawala ang mga sugat at sakit na dulot ng sumpa. Ngunit hindi ko makakalimutan ang mukha ng babaeng yon, ang kanyang luha at ang kanyang huling ngiti bago siya tuluyang lumisan. At tuwing dumadaan ako sa tabi ng lumang balete, hindi ko maiwasang magdasal para sa kanyang kaluluwa. Sana ay payapa na siya